tayo. Nais kong buksan natin ang ating mga Biblia. Balikan natin ang Revelation 11. Revelation 11 to 12. Nabasa natin ito nakaraang Sunday, pero i-refresh ko ulit. Dahil nagpapatuloy tayo sa ating series at hindi pa natapos yung sixth seal. At papasok tayo mamaya sa seventh seal. Kung nakita natin, Revelation 11, chapter 3, verse 12. Sabi dito sa wika English, "And I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy 1,260 days, clothed in a sackcloth. These are the two olive trees, and the two candlesticks standing before the God of the earth. And if any man will hurt them, fire proceeded out of their mouth and devoured their enemies. And if any man will hurt them, he must in this manner be killed. These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy, and have power over waters to turn them to blood, and to smite the earth with all plagues as they will. And when they shall have finished their testimony, the beast that ascended out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them and kill them. And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified." Verse 9. "And they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies 3 days and a half, and shall not suffer their dead bodies to be put in grave. And they that dwell upon the earth shall rejoice over them, and make merry, shall send gifts one to another, because these two prophets tormented them that dwell on the earth. And after 3 days and a half, the Spirit of life from God entered into them, and they stood upon their feet, and great fear fell upon them which saw them. And they heard a great voice from heaven saying unto them, Come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud, and the enemies beheld them." May the Lord bless His holy word. You may all be seated. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin, at sa pagpapatuloy na pagganap ng ating Panginoon sa bawat isa, sa pag-aantabay ng Diyos, sa araw-araw nating paglilingkod, paglalakad, pagtayo, panghawakan sa Kanyang salita. Sabi ng awit, God is always been there for you. He's always been there. Maaring sa pagkakataon dumating tayo sa mga malalaking trouble, but God's promise, siya ay patuloy na naroon. Salamat sa napakagandang awit na inyong hinandog. Mamaya gusto ko i-request muli na awitin yung muli pagkatapos ng ating gawain, dahil yung awit na yon, isa ito sa mga bagay na tatalakayin natin sa mga dadanasin ng mga magiging martir at tatayo sa kanilang pananampalataya. At yung mga 144,000 Diyos na sila ay mabuksan sa kanilang paningin at makita muli nila ang pure word, ang full gospel na kanilang nireject ay kanilang babalikan at mamahalin. At ang Messiah na kanilang nireject ay kanilang kikilalanin at sasambahin sa mga pagkakataong yun. Datapwat, sa mga papanumbalik nila sa ating Panginoon, naroon yung malaking troubles na kanilang haharapin. Naroon yung malaking pakikipagbaka. Naroon yung malaking pagdurusa. Naroon yung malaking paghihirap na kanilang haharapin. But God's promise, He's always been there. Kahit na sila'y mamatay, it is because of the gospel. Kahit na sila'y mamatay, it is because of Messiah. Mamamatay sila, it is because ang kanilang stand, ang kanilang tayo is against doon sa umiiral na batas. Dahil napag-usapan natin na nakaraang linggo, mawawala ng bisa ang lahat ng batas panlupa. Ilagay mo, service.
mawawala ng bisa ang batas panglupa. Hindi na epektibo ang lahat ng batas na iyon. Buong mundo, mape-phase out ang lahat ng law. Lahat ng batas na umiiral, na dapat merong isang batas na iiral. Pagdating ng pagkakataon na kapag kontrolado na niya ang lahat. We're talking about the mother of harlots. Right? Na siya ay gagawa ng isang samahan na kung saan iisang samahan, iisang grupo, iisang relihiyon ang kanilang itatayo. At kapag naitayo na nila ang lahat ng mga bagay nito, buong mundo, sila ay magtatayo ng panibagong sistema. The reason why ang lahat ng batas panglupa na umiiral sa atin ngayon ay mawawala ng bisa. Ipe-phase out ang lahat ng ito. Right? At ang kanyang sistema ang iiral. Yung kanyang pamamaraan ang iiral. Dito ngayon iiral ang lahat ng kanyang rules. Na kung saan lahat ng babangga ay may katapatang parusa at kamatayan. Na kung saan mababangga ng 144,000. Right? Ang batas na umiiral pagdating ng panahon yun. It is because against to the new law. Right? Doon sa kanilang stand. I'm talking about 144,000. Sa kanilang stand, sa kanilang pananampalataya at the time na kapag ginamit na ng ating Panginoon ang the two candlesticks, which is the spirit of Moses and Elijah. Right? Nagagamitin ng Diyos the two prophet na ibibigay ng Diyos sa Israel para sa 144,000 Jews. Did you get me now? Siya ang gagamitin ng Diyos, sila ang gagamitin ng Diyos upang ipangaral ang mensahe, ipangaral ang ebanghelyo. It is because the true prophet that God sent to them, meron silang pangahawakang power, meron silang pangahawakang salita, and also they have thus said the Lord. Bakit? Because the prophet of God is a mouthpiece of God. At dito lalabas, dito iiral, dito mangungusap, at dito bibigyan ng ating Panginoon ng kapangyarihan ang mga pangungusap, ang mga pangangaral at mga pagtuturo upang tawagin ang mga 144,000 Jews na sa ngayon sila ay bulag pa, ngunit pagdating ng dalawang propeta na ito na isusugo ng Diyos, maaalis ang kanilang pansamantalang pagkabulag. Right? Spiritually speaking, did you get me now? Amen. Hallelujah! At sila'y may enlighten. At doon ang kanilang buong pagsisisi. But thank God that God has a great purpose kung bakit nangyari sa kanilang mga bagay na yun. It is because for the gentle bride. Right? Dahil sa mga hintil na nobya ng ating Panginoon, tayo ay inilagay ng Diyos sa eksena. For a while, sila hindi nakakita. For a while, sila ay walang nakitang anumang kalinawan sa salita at mensahe ng ating Panginoon. Yun ay pansamantala. Dahil sa pagpasok ng nobya ni Kristo na walang iba kundi ikaw. At ako na itinalaga ng ating Panginoon. So thank God for being ordained bride of the Lord Jesus Christ. Salamat sa Diyos sa kanyang pag-iral. Salamat sa Diyos sa kanyang pagkilos sa bawat isa sa atin. Now, nakita natin ang kabuuan, ang mga mensahe ito na binigyan ng Diyos. Maraming beses yung inuulit sa bawat isa sa inyo, hindi ito display. Yes. Right? But this is the message. This is the revelation of the 7 seals. Na kung saan ang lahat ng mga bagay na ito ay kinakailangang buksan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At kinakailangang makita ng nobya ni Kristo. Hindi pwedeng hindi makita ng nobya ni Kristo ang lahat ng kapahayagang ito. If you are a bride, you must see. Kinakailangan nating makita ang lahat ng mga bagay na ito. We cannot claim being a bride kung wala tayong nakikita at wala tayong nalalaman at wala tayong nauunawaan. The reason why God opened all these seals at sa lahat ng mga selyong ito ay may nilalaman. Yung lagi natin pinag-uusapan, meron siyang content. Meron siyang significance. Ang lahat ng mga bagay na ito ay pinakita ng Diyos kung ano ang nilalaman ng lahat ng mga selyong ito. Hindi ito display, kundi ito ay isang paghahayag. This is an exposition. Kapag sinabing exposition, inire-reveal, inihahayag, inilalatag, ipinapakita
sa bawat isa sa atin. Kung hindi ma-expose ang lahat ng mga bagay na ito, ang lahat ng mga bagay na ito ay mananatiling hiwaga. Ngunit salamat dahil pagpasok sa eksena ng nobya ni Kristo, right? Alam niya na ang nobya ay handa na upang tumanggap ng kapahayagan. Alam niya na ang kanyang nobya ay handa na upang makita ang lahat ng mga hiwagang ito. Then God sent the prophet. Then God meet the prophet, right? At doon pag-uusapan natin mamaya yan pagdating natin sa seventh seal. Right? Dito, narito tayo ngayon sa sequence of events after the rapture. Amen. Sequence of events after the rapture. Ibig sabihin, ipagpamunin niyo kung mababaw na Tagalog ang aking salin. Sequence of events after the rapture. Mga magkakasunod na pangyayari pagkatapos ng pag-agaw. Right? Hallelujah! Ito yung mga sequence. O yung mga sunod-sunod o magkakasunod na bagay. Right? Na mangyayari o pangyayari na magaganap. So salamat sa Diyos, hindi pa man nangyayari ngayon ang mga bagay na ito. Pero meron na tayong kaalaman. Meron na tayong kapahayagan. Bakit? Dahil ibinigay na ng Diyos ang eksaktong mensahe. Kita na ninyo, gaano tayo kapasalamat sa ating Panginoon. Hindi pa man nagyayari ang mga bagay na ito, ay nalalaman na natin. Para sa pagdating ng panahon na kung unti-unting naisa sa katuparan ang mga palatandaan, ang mga events na ito na mangyayari sa ating panahon, ay hindi na tayo ma-amaze. Hindi na tayo magigitna. Hindi na tayo magugulat. It is because the prophecy is already revealed, is already done, right? Sa bawat isa sa atin. Kapag sinabing prophecy, yung mga paunang pangungusap, yung mga paunang hula, yung mga paunang pangangaral, ay ibinigay na sa atin ng ating Panginoon at kung makuha, ma-enlight kayo sa lahat ng mga pangangaral, sa lahat ng mga pagtuturong ito, nakita natin ang napakaliwanag ang mensahe pagdating ng panahon na isa sa katuparan ang mga palatandaan, malinaw na malinaw, and it is only the bride can understand and see all these supernatural teachings. Hallelujah! Glory! Talking about supernatural teachings. Maaring marinig ka ng mga tagaiba, tagalabas, hindi mananampalataya. They will call you an oddball. They will call you a crazy. They will call you heretics. They will call you heresy. Right? Why? Dahil ang stand mo, ang kanilang stand nila, ang kaunawaan mo, ang kaunawaan nila ay hindi parehas. Right? It difference understanding. It difference significance ang nakikita at nauunawaan natin. But thank God, meron mang nilalaman ang lahat ng kapahayagan ng 7 tatak na ito. God gave us a full understanding sa lahat ng kahulugan ng nilalaman ng kanyang hiwaga. Lahat ng nilalaman ay hindi pwedeng hindi makita ng nobya ni Kristo. Kinakailangan makita ng nobya ni Kristo. Dahil hindi tayo magkakaroon ng rapturing faith without the revealing of this revelation of the 7 seals. The reason why God revealed all this revelation of the 7 seals in order for the bride to have the rapturing faith. Right? Hindi yung rapture lamang ang inaantay natin. Napakaraming nag-aantay ng rapture. Pero dating ang pagkakataon, sila ay maiiwan sa rapture. Are you there? Maraming nag-aabang sa rapture. Pero maraming mamimiss. O mamimiss nila. Ibig sabihin yung miss, M-I-S-S-E-D. Mamiss nila ang pag-agaw. Right? Pero sa ating panahon ngayon, it is not the word rapture ang ating naunawaan. There is always a message behind the word rapture. Right? Merong mensahe na nakapaloob doon sa likuran ng salitang rapture. Upang makuha tayo sa salitang rapture, kinakailangan nating makita ang mensahe sa likuran ng word na rapture. Dahil may mensaheng nakapaloob. Right? Na dapat nating makita. Na dapat nating tutukan. Na dapat nating lakarin. Na dapat nating ipaghanda. Na dapat nating ipamuhay sa bawat buhay natin. Hanggat hindi natin nakukuha at hindi natin nakikita ang mensahe behind the word rapture, it's hard for the people, it's hard for the bride or so-called bride
na magkaroon ng rapturing faith at makuha sa pag-agaw. Did you get me now? Hallelujah. So salamat sa Diyos na ang mensahe ito ay ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Actually, ang lahat ng mga bagay na ito ay parating. At lahat naman ng palatandaan at na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin ay binigay na ng Panginoon ng kaunawaan. Did you follow me now? Nauunawaan natin. And I do not believe na isang tatayong nobya ay pwede niya sabihin, sorry, I'm an innocent for these blessings. Sorry, or I'm an ignorant for this message. Believers, God will not put His bride in an innocent condition and an ignorant situation. Sa mga huling araw na to, hindi pwedeng sabihin ng isang liklik na nobya na siya isang ignorante. Right? Kung ang batas, right, walang kikilingan. Batas panlupa na yan, ha? Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay inosente. Right? Huwag mo sabihin ikaw ay ignorante. How much more with the word? Being a bride. Hindi pwedeng ibigay ng Diyos. Kung may bride ang ating Panginoon, right? Merong mensahe ang nobya. Vice versa. Kung may mensahe, merong nobya. Dating para sa nobya yan. Right? Hindi pwedeng magkaroon ng mensahe maliban na walang mananampalataya. Aanhin mo ang mensahe sa ating panahon ngayon kung walang sasampalataya. Gusto kong sabihin sa bawat isa atin sa kalagitnaan, walang kabuluhan. Walang kwenta ang mensahe. Even this word, walang kabuluhan. Walang kwenta ang salitang ito without a believer. Kinakailangang merong sasampalataya. The reason why God prepared this word, not only to prepare this word, but God also inspired all the scripture. In-inspire ng Panginoon ang lahat ng kasulatan. It is because meron siyang i-inspire ng mga believer. Right? Kaya bago niya inihanda ang salitang ito, meron nang nakatalagang mananampalataya upang sumampalataya sa salita na kanyang inihanda. Can we clap our hands? Hallelujah! Glory to Jesus. Thank God for the exposition of the message of the hour na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. At nung mailatag at ma-expose ang mensahe nito, isa ka na pinatungkulan ng ating Panginoon. Nakapatungkol sa iyo ang salitang ito. Bakit sa'yo nakapatungkol? It is because you are one of His bride. Are you happy bride na today? A bride of Christ. Amen. A double bride. Hallelujah. Salamat. Lagi ko nagagamit. Kasi hindi, hanggang sa last breath ng aking hininga, right, hindi ko makakalimutan ang pangalan mo, bride Ann. Because you are a bride of Christ, you're also bride Ann. Amen. Gana sinabi ko sa inyo na nakaraling ko, hindi ako papayag si bride Ann lang ang bride. Yes. Even me. Hallelujah. At maging sa iyong kinaupuan, pwede mo i-claim, you're also bride. So ngayon, meron tayong isang pangalan, hindi lang si bride Ann. Ngayon, ang ating identification is a bride. Yes. Amen. Tanggalin natin yung Ann, bride of Christ. Hallelujah. Glory to Jesus. Salamat sa Diyos sa kanyang mensahe ibinigay. Bago ko tumuloy sa ating pagtuturo ng the Revelation of the Seven Seals, balikan natin ang sequence na ito na siya magaganap. At pinag-uusapan natin, dahil napag-usapan natin nakarang linggo, ay kukunin na ng ating Panginoon ang kanyang nobya. Right? So, pinag-uusapan natin ngayon ang sequence o yung magkakasunod right after the rapture. Right after the rapture, 3.5 years, tayo ay naroon sa presensya ng ating Panginoon. Nagkakaroon tayo ng marriage supper of the Lamb. Right? For 3.5 years, meron tayo pagsasalo-salo. Glory! At the same time, yung 3.5 years na yun, dahil ang biyaya, aalis na sa hentil. Right? Kapag sinabing pag-aalis ng biyaya, talagang kontrolado. Right? Na ng beast.
kapag wala na ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya sabihin ko sa inyo, lahat ng mga checkpoint sa panahon na yon, wala nang pwede makiusap. Ngayon, nakakapasok pa tayo sa mga checkpoints, pinapahintulutan pa tayo, it is because there's still grace. Right? Biyaya ng ating Panginoon still on operation sa bawat isa sa atin. Kahit daw may umiiral na mga health protocols, quarantine, umiiral ang lahat ng mga bagay na ito dahil sa pandemya na ating nararanasan. Kaya nakikita natin, ultimo mga bakuna ay ginagamit ng kaaway. See? Lahat ng mga bagay na ito, it is all about the mission of Satan. Right? Gusto niyang kontrolin ang mundo. Ang totoo niyan, dating at dating sa panahon na kung saan ay makokontrol niya ito. Right? Pero hindi na natin mahadlangan ang kanyang kagustuhan, ang kanyang layunin. Right? Dahil sinabi ng banal na kasulatan sa Matthew 24, kinakailangan ang lahat ng mga bagay na ito ay may sakatuparan. Matutupad. Kaya hindi tayo magigitla. Hindi tayo mabibigla na ang lahat ng mga bagay na ito ay naisa sa katuparan. Kaya pagdating sa pagsunod-sunod na naisa sa katuparan, ang lahat ng mga pangyayari na mangyayari, hindi na tayo nag-iisip na, bakit ganito, o bakit ganyan ang mangyayari. Pero ang isang nobya, as I mentioned to you a while ago, that the message is already given and already revealed to the bride, ibig sabihin, malinaw na sa bawat isa sa atin. Ano man ang mangyayari sa hinaharap, alam na natin, right? Nauunawaan na natin na ang lahat ng mga bagay na ito. Hindi tayo gagawa ng sarili nating ideya. Hindi tayo gagawa ng sarili nating kaunawaan. Hindi tayo gagawa ng sariling interpretasyon pagdating sa mensahe. Though there's a lot of people that they're making their own ideas about the message, right? They're doing also to interpret the message, right? But being a bride, we don't have a right to interpret the word. We don't have a right to interpret the message. Right? Ito ay na-interpret na sa bawat isa sa atin. Ibinigay na sa atin ang kaunawaan. Hindi na dapat lalabas dito ang kaunawaan o ideya ng isang tao. Meron mang tatayo na lilitaw na isang bulaang propeta. Lilitaw man siya, haharap man siya sa eksena. Kapag na-meet niya ang nobya, alam ng nobya what is the pure message of the hour. Right? Why? Because the bride, she is very well known. What is the message? Right? Alam niya. Pamilyar siya sa mensahe na binigay ng ating Panginoon. Kung meron mang lilito na bulong propeta, sigaw pa lamang, tinig pa lamang, expression pa lamang. Alam na ng nobya. Right? Ang tinig ng Diyos. Bakit? Dahil sinabi ng Panginoon, my sheep know my voice. They know me. And they follow me. Right? Maraming beses, kapag ang salita ay napag-uusapan, maraming beses kapag ang salita ng Diyos ay may tuturo sa bawat isa sa atin. Right? At kapag ang lahat ng mensahe ay maririnig, ay katulad, nagdadovetail sa mensahe at sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Dahil ang mensahe at ang salita na binigyan ng Diyos para sa atin ay iisa. At gusto ko rin naman sabihin, ang mensahe, ang salita ng Diyos, at ang nobya ay iisa. Yes. Do you believe that? Amen. If the Spirit, right, says amen to the prophet, the bride will say amen also to the message of the prophet. Amen. Because the message na pinangaral ng prophet ay galing sa Diyos. Amen. If the prophet says amen to the word of God, I believe the believers too ay kanyang sasabihin ng amen. Amen. Sa mensahe na binigyan ng Diyos. Yes. Mag-a-agree sa isa. Bakit? Dahil mayroong isang kaisipan. Mayroong isang espiritu na kumukontrol. May isang espiritu na kumikilos sa kabuuan ng katawan ng ating Panginoon. Kaya tayo ay magkakaroon ng isang perfect body. Perfect mind. Hallelujah! Perfect attitude. Perfect character. The reason why God always purging the character of His people, of His bride. Kapag sinabing nililinis, yung salitang purging, nililinis ng ating Panginoon, ang pagkatao
upang ang pagkatao ng nobya ay hindi umiral ang pagkatao. Right? Kundi umiral sa atin ang kalikasan na nagmula sa Diyos. Right? You're not just a human. We are also sons and daughters of God. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Kaya wala tayong dapat ipangini. Wala tayong dapat ipangamba. Doon ang mundo dating sa pagkakataon na siya ay maging magulong-magulo at hindi magiging maayos, hindi siya magiging panatag. Mag-aalburuto ang mundong ito. Pag-uusapan natin yan na pag-uusapan sa tang nag-aalburuto, papasok tayo doon sa salitang yung disturbance. Nasa yung disturbance. Ayun, sa Great Tribulation. Pero dito muna tayo. Tinatalakay natin yung Revelation 11 and 1:10. So makikita natin kapag pumasok sa eksena ang dalawang propetang ito, gagawin nila ang lahat ng perfect will ng ating Panginoon. Ipapangaral nila ang mensahe para sa 144,000. Right? Na kukunin ng ating Panginoon Diyos. While the bride is ongoing ang kanilang marriage supper with the bridegroom. Right? In the clouds. According to the word. Right? 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17. Tatalakay natin sa conclusion natin mamaya. And then, habang dito naman sa hentil ay umiiral naman ngayon dito, magkakaroon sila ng purging sa pagkilos ng Antikristo. Right? Dahil sila ay tatayo at magiging martyr din ng mga foolish virgins na to. Ito yung mga na-miss nila ang rapture. Right? Ibig sabihin niya na-miss, para baga sa Tagalog, may mas malalim Tagalog yan eh, yung naiwanan sila sa rapture. Those are are left behind. Right? Sila yung mga naiwanan. See? Papasok tayo ngayon. Pagpasok ng mensahe para sa 144,000, dati sa kanila na sila ay mabubuksan ang kanilang paningin, ang kanilang kaunawaan, at babalik ang kasigasigan nila sa paglilingkod sa iisang Diyos. Right? Babalik ang kanilang mainit na pananampalataya sa ating Panginoon. Though sa ating panahon ngayon malamya, right? Ang kanilang stand pagdating sa pananampalataya sa ating Panginoon. Right? Dahil kasalukuyan sila pa rin ay bulag ngayon. Pero pagdating ng dalawang propeta ng ating Panginoon Diyos ay mabubuksan ng ating Panginoon ang kanilang mga paningin at makita ang mensahe ng Diyos para sa kanila. At ang mensaheng ito, ang siyang hahatak sa kanila. If the bride has a third pool, meron ding hatak na hahatak sa 144,000. There is a power behind the ministry of the third pool for the bride. There is also a power for the ministry para sa 144,000. At yung power na yun na nasa likuran ng third pool ministry is the Holy Ghost moving to the body of the Lord Jesus Christ. That is the mystical body, the bride of Christ. Are you there? At kapag nakita nilang mensahe, nakita nilang ebanghelyo, nakilala nila ang Messiah, naroon ang kanilang pagsisisi. At unti-unti silang lalakad ng may katapatan. Unti-unti silang lalakad ng may tayo. Yung may courage. Yung salitang courage hindi lamang tapang, kundi may tatag. May katatagan sila, may tapang sila, natatayo sa pananampalataya. Alam nila na sa umiiral, doon sa next day on, doon sa one world government set up by the Antichrist, alam nila na sa kanilang ginagawa is against to the rules and a new law and a new system to the one world government. Right? Na sa iiral sa panahon yun. Alam nila talagang against ang kanilang stand, against ang kanilang paglilingkod, at alam nilang sila ay magiging kalaban. Hahantingin sila. Hahanapin sila. Right? Mistura silang mga aso. Right? Nahahabulin at hahantingin. Right? Kita na ninyo? Merciless. No grace. Right? Hallelujah.
But there's still grace for the 144,000 Jews. There's still mercy. Dahil binuksan na ng ating Panginoon ang kanilang puso, ang kanilang mata, upang tanggapin ang mensahe sa kapanahunan nila. Right? Yun ang pagtawag ng Diyos para sa kanila. Right? Unti-unti, ang mundo ng 144,000 ay gumuguho. Unti-unti, ang mundo nila ay pasikip ng pasikip. Right? At hanggang sa humantong sila sa sinasabing kamatayan. At hindi sila matatakot. Tatayo sila. Kahit hanggang sa huling hininga nila ay kanilang ihahandog ang kanilang buhay. Oh! What a great inspiration na ibinigay ng Diyos na nagwo-work sa bawat isa sa kanila. What a great grace na ibinigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa kanila. At doon nila makikita ang mga pangungusap na pinangusap ni Pablo. For me to live is Christ. Hallelujah! And to die is gain. Para sa kanila, kahit against sa umiiral na bagong batas, bagong law sa New World Government, it's a benefits for them to die because of the gospel, because of Christ, because of the living God. It's a great benefit na sinabi ni Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Yun ay isang malaking pakinabang sa kanila. Ngunit, ang mga taong ito dadanas ng dakilang kahirapan. Haharap sa pagdurusa. Haharap sa pagsasakripisyo. There's always a trouble. But to tell you now, there's hope. God is always been there, even the time of trouble. Kahit kamatayan, hindi sila iiwanan ng Diyos. Do you believe that? Hindi ko na uulit-ulitin pa paano tayo humaba doon sa Revelation 11, binasa na natin yon. Kundi idadramatize ko sa bawat isa sa atin ngayon sa umagang ito. Hallelujah! Naroon ang kanilang paninindigan, naroon ang kanilang panghahawakan sa mga sitwasyong kanilang ginagalawan. Pasikip ng pasikip, pahirap ng pahirap, ang totoo yan talagang humaharap sila sa dakilang kahirapan. Right? 3.5 years at the same time. At the same time, 3.5 years for the foolish virgins. Right? Iisa-isay natin mamaya. Dito tayo ngayon. Itong 144,000 na to, makikita mo, kahit saan sila mapadako, wala silang gagawin kundi papurihan. Right? Talagang ang focus nila, wala silang pakialam sa umiiral sa mundo. Wala silang pakialam. Basta ang nararamdaman nila, may pakialam sila kung anong nararamdaman nila sa sitwasyon na kanilang nararanasan. Wala silang gagawin, kundi ibibigay na lamang ang nalalabing buhay sa huling pagkakataon. Ang totoo niyan, iiral lamang para sa kanila ang biyaya, right? Sa loob ng 3.5 taon. Did you follow me now? Dahil sa 3.5 taon, iiral at lalabas, papasok sa eksena ang dalawang lingkod na propeta ng ating Panginoon, the Spirit of Moses and Elijah, upang iministeryo ang 144,000 Jews elect ng ating Panginoon sa pagkakataong yaon. Sino man ang lalaban sa kanila, according to the word, may katampatan din namang kaparusahan. Kamatayan! Right? Dahil ang dalawang propetang ito ay may kapangyarihan na binigay ng Diyos. Right? Pwede sila mag-usap, mag-utos, at ito ay masusunod. Meron silang power of the spoken word. Just speak the word. At ito ay may sasakatuparan. But that is just only 3.5 years na iiran. But after their testimony, right? After their testimony for 3.5 years, see, kakalabanin din at pupuksain ng beast ang hari ng mundo ito, right? Na taong pinuspos ni Satanas na nagpapakilalang Diyos sa lupang ito. Sila ay pupuksain at sila ay pagpapatayin, hahantingin sila. Right? Right after ng 3.5 years ng ministeryo ng dalawang propeta, which is the 2 olive trees, the 2 candlesticks, which is the 2 spirit of Elijah and Moses. Amen?
the two prophets na isinugo ng ating Panginoon ng Revelation 11, ang sinabi niya rito, darating ang pagkakataon, sila man ay mamamatay. Pupuksain, papatayin, magsasuffer. Pagdating ng pagkakataon na kapag sila unti-unting pinapatay, namamatay, isa-isa bawat sa kanila ay bumabagsak, nalulugmok. Sabi ng banal na kasulatan, makikita mo ang tanak ng dugo sa kalsada. Ngunit, sinabi ng banal na kasulatan, hindi pa ihintulutan ng Diyos na ang kanilang katawan ay mabubulok sa kalsada. Hindi pa ihintulutan ng Diyos na ang kanilang mga katawan ay papasok sa libingan. Gaya ng ginawit ng mga kapatid natin kanina, God is always been there. Kahit sa kamatayan, patutunayan ng Diyos na siya ay mananatili sa kanila. Kahit sa bawat isa sa atin, patutunayan ng Diyos kung pinangako niyang siya'y nasa sa atin, siya'y nasa sa atin. Hindi magbabago ang kanyang pangako. Amen. Hanggang sa huling hininga, kung mananatili ka sa Kanya, siya'y mananatili sa iyo. If you will stand by Him, He will stand by you. Tatayo siya para sa iyo, hanggat ikaw ay tumatayo para sa Kanya. Glory! Sa ating pagkakataon ng mga bangkay na iyon ay pagtatawanan. Sinabi ng banal na kasulatan, magbubunyi. Right? Ang lahat ng bumangga sa kanila. Right? Sa kanilang mga atas, sa kanilang mga utos. Dahil may umiiral na bagong sistema, bagong batas. Right? Dahil merong isang gobyerno ng umiiral. Right? Wala na ditong communist, wala na ditong republican, wala na ditong democrat. Right? Iisang gobyerno ang umiiral. Did you follow me now? Ngunit ang kapangyarihan ng Diyos nananatili sa mga tatayo para sa Kanya. Sabi ng banal na kasulatan, lahat ng bumangga sa mga 144,000 sa kanilang batas. Sabi ng banal na kasulatan, nagbubunyi sila, halos magpalitan sila ng mga kaloob. Right? Nagbigayan ng mga kaloob. Nagsaya sila. Pero hindi nila alam. Hindi tinuldukan ng Panginoon ang pangyayari. Kaya ang pinag-uusapan natin ang sequence of events. After the rapture, kapag sinabing sequence of events, bantayan mo! May kasunod yan! May susunod na mangyayari at may susunod na pangyayaring mangyayari at ipapakita ng Diyos. Hindi tumuldok ang Panginoon sa kamatayan ng 2 propeta ng 144,000. Hindi tumuldok ang mga taong iyon na nalagak ang kanilang mga dugo, ang kanilang katawan sa kalsada. Bantayan mo, mayroong mangyayari at gagawin ng Diyos. See? Sabi ng banal na kasulatan, pagkatapos ng 3 araw at kalahati, dahil hindi rin pahintulutan ng Diyos na ang katawan ng mga Hudyong ito, which is the 144,000, ang hindi niya rin hahayaang mabulok, mangamoy. Dahil sa loob ng 72 hours, ang katawan ng tao ay magpapasimulang magkurap. Magpapasimulang mabubulok. Right? Magpapasimulang mangangamoy. See? Magpapasimula ito nga, unti-unti, nalulusaw. Kapag ang katawan ng tao ay nagpapasimulang mabulok, makikita mo yung mga maggots, right? Na naroon sa katawan ng tao. Ngunit, ang Diyos ay nasa kanila, hindi pa hintulutan ng Diyos na mangyayari sa kanila mga bagay na yun. Mananatili pa rin ang pagkilos ng Diyos at patutunayan na ang Panginoon ay naroon despite of many troubles, despite of many sacrifices, despite of many problems. Hindi ba kahit tayo man, kung minsan, kahit na ang lahat ng mga bagay na ito ay nabuksan na sa bawat isa sa atin, naggagalak tayo, nagbubunyi tayo sa kagalakan dahil may saya. Merong mensahe na binigay at inilatag at inihayag ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero hanggat inaantay pa rin natin ang pag-agaw, hindi pa rin natin maiwasan na tayo harap sa mga troubles. Yes. Hindi pa rin natin maiwasan na tayo harap sa mga problema. Hindi pa rin natin maiwasan na tayo ay magkaroon ng kalungkutan. Right? See? Misto lang ang iyong pakiramdam ay para bagang wala na nagmamalasakit sa iyo.
Wala na nagmamahal sa'yo. But being a bride, ang ating mind ay may katiyakan. Alam natin ang ating tatayuan. Alam natin ang ating pangahawakan. We know that He is always been there for you. To support you sa lahat ng anyo, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mga pangailangan, nariyan lagi ang ating Panginoon. The same with the 144,000. Despite of troubles, despite of death, despite of sacrifices na kanilang hinarap, God has always been there for them. To prove na ang Diyos ay kumikilos, nagtatrabaho para sa kanila at patutunayan ng Diyos na mayroong kasunod. Right? Ang kanilang kamatayan at hindi mananatili sa lansangan. Sabi ng banal na kasulatan, hindi pinahintulutan na umabot ng 3 araw ang katawang ito. Bagkus sinabi niya, pagdating, bago dumating yung corruption, right? Bago dumating yung 72 hours, para mangamoy at masira ang katawan, makikita natin, bantayan natin, merong mangyayari. Right? Merong kasunod na mangyayari, sequence of events. Merong kasunod dyan, hindi siya huminto at hindi tinuldukan ng Diyos. Maya, nagigitla sila. Na sinabi ng banal na kasulatan, ang espiritu ng buhay mula sa Diyos ay ibinigay sa kanyang pinili na propeta, sa espiritu ni Elijah at ni Moses. And for the 144,000 Jews, the spirit of life na nanggaling sa ating Panginoon ay ibinigay ng ating Panginoon sa kanyang mga pinili. At unti-unting nagsipagkilos ang katawan. Unti-unting gumalaw ang mga katawan. At mayroong isang sigaw. At ang sigaw na yun is just only for the 144,000 Jews. Ang mensahe ng sinabi ng banal na kasulatan, come up hither. Kapag sa Tagalog sabi niya, umakyat kayo rito. Tinatawag silang paakyat. Yung mga nakarinig ng tinig, hindi nila maunawaan ang mensahe. Yung nakarinig ng sigaw, hindi nila marinig, hindi nila maunawaan kung ano ang pinapangusap. Why? Because that message is not for them. The message, which is a message of come up hither, is just for the 144,000 Jews. Para sa kanila lamang yon. Sa mga unbeliever, hindi para sa kanila yon. Dahil kung naunawaan sana nila, di sila man itataas. So dito natin makikita, paakyat din sila ng ating Panginoon. Sila man ay irarapture ng ating Panginoon. Kukunin ng Diyos. Nakikita niyo yung pag-demonstrate dito. Hallelujah. Glory to God. Moses and Elijah called out the 144,000 Jews to the Feast of Atonement. 2 olive trees, 2 candlesticks, which is of Revelation 11:1-10. Ito na yung pagtawag ng ating Panginoon para sa kanyang mga pinili. Para sa mga 144,000 Jews. Aakyat pa itaas. Come up hither. Kita nyo, maraming beses nating naipapangaral at naisisigaw, naririnig ang mensahe. Mula sa narinig ni Juan, si John the Beloved, nang ipakita ng ating Panginoon, nung siya ay nando sa Isle of Patmos, itinaas siya ng ating Panginoon. Come up hither. Kapag sinabing come up hither, sa Tagalog, umakyat ka rito. Hindi salitang halika rito. Right? Kundi umakyat ka rito. Isang salita at pangungusap na tumatawag pa itaas. Hindi pababa, kundi pa itaas. At alam natin, bilang nobya ni Kristo, dito tayo galing sa ibaba. Ngunit pagdating ng pagkakataon, kapag in-expose na ng ating Panginoon at kanyang in-reveal ang kanyang mensahe sa bawat isa sa atin, ang pagtawag ng ating Panginoon hindi pababa, kundi tatawagin tayong paakyat. Just like what God did to John the Beloved, as sabi ng Panginoon, come up hither. Come up higher. Bakit? Kasi kung hindi siya aakyat, kung hindi siya paruroon doon sa taas, hindi niya makikita ang lahat ng mga bagay na ihayag ng ating Panginoon. And as we all know, that the John the Beloved is a very perfect type of the bride. Right? Hindi lamang siya makakarinig. And even the bride, isa ka na naroon, isa ka pinatungkulan ng ating Panginoon, isa tayo na nakarinig ng mensahe ng ating Panginoon. Come up hither, come up higher. Marami tayong nakita. The reason why God sent the anointing spirit
which God uses during church ages. That is the highest anointing. That is the eagle. Right? Na kanyang ipinantapat para sa mga sa mga antichrist spirit na ito. Are you there? Salamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay na yun. At nagigitla ang mga tao. Nakikita nila ang mga pinili ng ating Panginoon. 144,000 Diyos umakyat. 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 Patuloy na umiilan ang one world government which is set up by the Antichrist. Kung anong pagkilos niya doon sa first seal, the spirit of deception, nagbago ng kanyang kulay. Pagdating sa second seal, gutom na gutom sa dugo ng mga martir. Right? Ng mga tatayo, mga believer. That is a time of persecution doon sa second seal. Pagdating sa third seal, naroon nagpabago-bago ang kanyang anyo para lamang i-confuse ang mind ng tao. Pero sabi ko nga sa inyo, simula nung buksan ng ating Panginoon ang hiwagang ito, hindi na pwedeng ma-confuse ang nobya ni Kristo. Because the mystery is already open. The mystery is already revealed to the bride. Are you there? Binuksan na ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin ang lahat ng mga bagay na ito. So, the same spirit. Nagbago lamang siya ng kulay. Pabago-bago ng anyo. Hanggang pagdating sa fourth seal, sinabi niya rito, siya ay nagmistulang isang kulay maputla. Na kung saan, ang kulay maputla ay kinuha niya sa paghalo-halo ng mga kulay mula sa puti, mula sa pula, at hanggang sa itim. At kapag experiment mo, tatlong kulay na yun, i-mix mo yan, lalabas na kulay ay maputla. At ito ngayon, ang kinalabasan. Akala ni Satan, makukonfuse niya ang bride? Hindi. Kahit na maghalo-halo pa kayo ng kulay, bihasa ang nobya ngayon. Kung nadaya niya ang ating ina na si Eva sa panahon noon, but not the second Eve today. Right? Ang second Eve na tatayo ngayon ay walang iba kundi ang nobya ni Kristo. And the second Adam ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Can we clap our hands to the Lord? Glory to Jesus. Salamat sa Diyos sa kanyang mensahe na ibinigay sa bawat isa sa atin. Pagdating sa maputla, sabi niya rito, hindi siya nagpakilala Nung pasimula, deception, dinadaya nga niya hanggang sa ikatlo. Pero pagdating sa apat, hindi na siya makapagtago. Nakita na siya ng nobya. Right? And ang espiritu pa lang ito na siya sumasakay sa mga kabayo, sa iba't ibang kulay. Walang iba kundi si kamatayan, si Satanas, ang demonyo, si Lucifer, the old dragon, the serpent. Right? There. Amen. Hallelujah. So sinabi niya dito, nakita ng nobya, ikaw si kamatayan. At lahat ng kasunod mo ay mamamatay. Dahil ang sumusunod sa iyo, pati ang impyerno. Lahat ng sumusunod ay ibubulit. Right? Sa impyerno. At pagkatapos, pati ikaw, Satanas. Pati impyerno. Right? Ibubulit sa dagat-dagatang apoy. Which is in the lake of fire. See? Are you happy for the message? Amen. Are you happy for the revealing of the word? Hallelujah, na binigyan ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Maraming beses man natin narinig paulit-ulit ang mensahe ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. This is all about the revelation. It is all about the mysteries. Right? Ipagbunyi natin, salamat. Dahil ini-enjoy natin ngayon. Kasi ang mensahe niyan para sa atin Right? Para sa atin yan. At kapag marinig natin ang mensahe ito, we need to enjoy. We need to make a feast. F-E-A-S-T. Feast. Magpista ang bawat isa sa atin. Kapag sinabing pista, nagbubunyi. Nagsasaya. Magpista tayo sa salita ng ating Panginoon. Hindi magpista sa mga Diyos-Diyosan. Right? Wala namang masama sa word na feast. Right? Depende yan sa paggamit mo. Kung magbubunyi ka at magpipiesta ka sa mga Diyos-Diyosan, masama yan sa harapan ng Diyos. Pero kung magbubunyi ka at magpipiesta ka sa salita ng ating Panginoon, ikatutuan ng ating Panginoon yun. Ikalulugod ng Diyos. Hallelujah. Ikalulugod ng ating Panginoon para sa kanyang nobya. At naniniwala ako, as you enjoy the revealing of the Word, the revelation of the 7 seals, right?
Kapag sinabing revelation means something revealing. Bagay na inihahayag sa bawat isa sa atin. Ngayon, hindi na nakatago. Hindi na ito hiwaga para sa atin. Why? Because it is already open. It is already revealed sa bawat isa sa atin. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang kapangyarihan at kabutihan na umiiral sa bawat isa sa atin. Now, pagpasok din naman ng one world government, dito na ngayon iiral yung kinatatakutan nilang mark of the beast. Hindi yung injection, hindi yung bakuna. Ang bakuna na umiiral ngayon is all about virus. Dahil sa pandemic na kinakaharap natin. Right? Dahil sa nangyayari sa ating panahon ngayon, that is pestilence. Pestilences. Kaya sinabi niya, pabago-bago ng mga variants, na lumilitaw ng mga viruses. Ang sinabi ng banal na kasulatan, tayo harap sa mga bagay na to, sa mga pestilences, ibig sabihin salot, sa mga sakit, pabago-bago, iba-iba. Right? And even the prophet confirmed sa bawat isa sa atin that in the last days, we're going to face a germ warfare. Right? Tayo harap sa mga sakit na ito. Dahil digmaan ito. Ito yung tinatawag na pestilences, plagues, salot. Napakalinaw. Ang banal na kasulatan, Matthew 24. Ngayon, pagdating sa Matthew 24, being a bride, hindi tayo confused sa mga nangyayari ngayon. Kung umiiral man at nangyayari na isa sa katuparan ng mga last signs, palatandaan, nakikita na natin na isa sa katuparan. Dahil sinabi ng Matthew 24, sinabi niya, kinakailangan mangyari ang lahat ng mga bagay na ito. So, tayo mga nobya ni Kristo, nakikita na natin. Dapat alam natin ang position natin. Since God's put you in a rightful position, do you believe that? Kapag inilagay ka na ng ating Panginoon sa rightful position, alam mo ang position mo. Right? Hindi tayo mag-aagaw ng kaninumang posisyon. Since God gives you a rightful position, right? Hindi natin paghihimasukan ang anumang klaseng posisyon. Dahil tayo ipinosisyon na sa tamang posisyon ng ating Panginoon. Are you there? Salamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay na ito. Right? At dito ngayon, iiral, nakita nyo yung NWO, merong isang globo na makikita ninyo rito sa drawing. Ibig sabihin isang globo, universal yan. Buong mundo. Right? Buong mundo. Iiral yan, that is a one world government set up by the Antichrist. See? Yun ang kanyang layunin, yun ang kanyang gusto, talagang manira. Wala siyang gagawin kundi manira. To kill and to destroy. Yan ang trabaho ng kaaway. But in God, is always peace. But in this world, there is no peace. Hindi na natin masusumpungan ang kapayapaan sa mundong ito. Right? Hanggat hindi binabago ng Diyos ang mundong ito. Do you believe na maging ang mundo mang ito ay haharap sa isang pagtutubos at katubusan, katulad ng pagtutubos na ginawa din ng Diyos sa bawat isa sa atin? Do you believe that? Na ang mundo mang ito ay babautismuhan ng ating Panginoon ng holy fire. Right? At babaguhin ang mundo ito. Papatayin ang lahat ng mga dumi, lahat ng mga bacteria, lahat ng mga virus. Right? Isasamang ibubulid sa lake of fire kasama si Death, si Satan, si Serpent, si Lucifer, the old dragon, and the serpent. Iisa lang siya. Right? Pero marami siyang kasama. Sino yung mga yon? Yung mga followers. So salamat before it's too late. Nagkaroon lang tayo ng fellowship sa Kanya for a while. But because you are ordained by God, anong ginawa ng Diyos? Kinuha ka ng ating Panginoon. Dahil hindi ka para sa Kanya. Hindi ka galing sa Kanya. You are not fit to live. Hindi dapat para sa iyo ang mabuhay sa kasamaan. Dahil ikaw ay tinalaga ng Diyos na mabuhay ng tama. Mabuhay ng may kabanalan. Mabuhay ng may kaayusan. Anong ginawa ng Diyos? It is because you are ordained by God. God called you out. Inilabas ka ng ating Panginoon. Dahil ang destination mo, hindi ka para sa impyerno. Ang destination mo ay para sa eternal life.
At ang buhay na walang hanggan ay para sa iyo. Doon ka itidalaga ng ating Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ay itidalaga para sa nobya ni Kristo. Nasusunod yung mga tapat. Lalakad na matiwasay. Lalakad sa kapayapaan. Lalakad sa pag-ibig. Lalakad sa salita ng ating Panginoon. If God inspired all the scripture for the bride, God will inspire you too. To live, to follow all His word that was inspired by God. Hallelujah. Glory. Glory to Jesus. Ano ikakatakot ng nobya sa ikiran pagdating ng New World Order? Wala na nga tayo eh. Kinuha na tayo ng ating Panginoon. Right? Hindi mo dapat ikatakot. Right? Ano man na makita mong iiral dito, wala tayo dapat pangamba. Right? If you claim that you are a bride, right? See? Ano man ang control ng gawin ng kaaway dito, you're controlled by God. Lumakad ka may katatagan. Lumakad ka may pananampalataya. Lumakad ka may tapang. God is always with you. Pangako ng Panginoon, hindi ka niya iiwanan. Hindi ka niya pababayaan. So to God be the glory sa lahat ng pagkilos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Habang umiiral ang one world government set up by Antichrist, ito na yung kanyang number, which is the mark of the beast, Revelation 13, 16, 18. See? Hindi nito yung hahabulin ka para lamang tataka ka ng 666 dito, para lamang pasukan ka daw ng mga microchips. No way, hindi po yun. Hindi ganun, masyadong mababaw. Yes. Right? Masyadong mababaw. Alam ba niyo, pagdating sa kamay, this is all about fellowship. It is not about microchip. Do you believe that? Pagdating sa noo, this is about the doctrine. And what is the doctrine? That is the doctrine of Nicolaitan. Na tinatawag yung kanyang mga anak, magsasama-sama lahat ang lumaban sa kanya by hook or by crook. Wala kayong magagawa dahil gagamitin ko ang aking puwersa. Anak niya sila. At babalik sila sa kanilang ina. See? Kahit ano man ang kanilang stand pagdating sa bagay na yon, iko-compromise ng kanyang mga anak, ano man ang kanilang mga stand, nagprotesta man sila, but they're still the children of the mother of the harlots. Babalik at babalik sila. Bakit? Kasi na-ordain sila eh. Itinalaga sila na bilang isang mga anak ng patotot. Sa ayaw at sa gusto nila, kung sila yung mga anak ng patotot, babalik at babalik sila sa kanilang ina. Did you follow me now? So kapag bumalik sa kanilang ina, magsasama-sama sila. Ngayon, doon sila gagawa ng power. It's a superpower. Right? Superpower sa kanila, but a great power for the bride. Are you there? Can we clap our hand once again? Habang umiiral ang kanyang sistema. Actually, hindi pa naisasakat, wala pa yan ang kanyang sistema. Right? Hindi pa naisasakat to para niya. Bakit ko nasabi? Kasi nandito pa kayo eh. Right? Magaganap yan kapag wala na tayo dito. Yes. Are you there? Hallelujah. So salamat sa Panginoon sa lahat ng mga bagay na to. Kaya sabi ko, ulitin ko muli sa inyo, ano man ang sabihin at pangangaral ng mga social media, huwag nyo silang entertainin. Kasi mga false teachers sa mga yan. Mga false prophets. Balikan nyo uli, Matthew 24. Sa mga huling araw, magsisipaglabasan ng mga bulaang propeta. Mga bulaang manuduro. Yes. Right? Para iligaw ang mga pinili. Sabi ng banal na kasulatan, if possible, the very elect, they shall be deceived. Kung maaari. Pero ang alam natin mensahe ngayon, hindi maaari. Right. Can we say amen for that? Hindi maaari. Right, come on. Right? Yes. Kung ang sigaw ng kaaway, kung maaari. May counter word ang nobya, hindi maaari. Right? Hindi maaari. Yes. Right? Minsan baka may kasama pang pagbilog ng mata. Hindi, wala. Basta sasabihin natin, hindi maaari. Walang pagbilog ng mata. Dahil hindi tayo magagalit. Right. Kundi magbubunyi tayo. Hindi maaari. Yes. Bakit? Kasi ako, ikaw, bilang isang nobya ng Diyos,
selyado na. Amen. We are already sealed. Right? Amen. And sealed signifies ownership. Amen. And sealed signifies finished work. Secured. Right? How can we be sealed sa mga bagay na ito? Right. Amen. Since God sealed you. At kapag ikaw selyado na ng ating Panginoon, you are already owned by God. Amen. Pag-aari ka na ng Diyos. Can we clap our hands to the Lord? Lord. Praise the Lord! Hallelujah! May pagbubunyi, Yes. may praise, may worship. Patutungo tayo dyan mamaya. Hallelujah! Total rason si parang naman. Amen. Habang umiiral, pero hindi natin tatapusin ito ha. Dahil unti-unti natin ito sa mga susunod na pag-aaral natin. Umiiral ang New World Order. In other words, meron na siyang umiiral na new system. The reason why I've mentioned to you a while ago na lahat ng mga umiiral na batas panlupa, it's already phased out. Right? Kapag sinabing phase out, hindi ka na pwede pumapila. Kasi kapag, tama ba ako, Brother Orpe, kapag phase out na ng makina sa mga susunod na panahon wala nang available na mga piyesa na gagamitin. Right? Kapag phase out na talagang papalitan na, wala na. Yes. Babaguhin na yun. Obsolete, tama ba? Yung obsolete, right? Mawawala na ang mga bagay. At yan, ang mga mangyayari at magaganap pagdating ng panahon. Pero salamat sa Diyos, bukas ang kaisipan, bukas ang mata ng ating Panginoon upang makita natin ang lahat ng mga bagay na ito. Salamat that God opened our eyes para makita ang lahat ng mga bagay na ito, even all the sequence, right, of events, mga magkakasunod na pangyayari at mangyayari ay nakikita mo na. Ultimo ngang mensahe ng future home ng bride, I believe alam mo na yan. Right? Amen? Do you know that? The reason why we have the message, the future home of the heavenly bridegroom and the bride. Hallelujah! So thank God for the message. Thank God for the opening of the word. Hallelujah! Habang umiiral ang sistemang yan, talagang isisigaw ang superpower. Mawawalan na ng kwenta, mawawalan ng power ang Laodicea. Bakit? Kasi ang panahon ng Laodicea is people's power. A people's right. Pero dito hindi nakikilalanin ang people's power. Wala nang rally-rally dito. Wala nang pupunta sa Menjola. Wala nang pupunta sa Loton. Dami mga pastor nagrarally-rally. A true pastors, a true believer, they're not supposed to go there. Ang rights natin na pwede natin i-claim, it's all about God's inheritance for His bride. Yan. Dahil binigyan tayo ng kapangyarihan, karapatan, bilang isang anak na lalaki at babae ng ating Panginoon. Hindi karapatan sa mundo. Right? Hindi tayo taga-mundo. Kundi ikaw ay taga-langit. Galing ka sa langit. Galing ka doon sa eternal thought ng ating Panginoon. At kapag galing ka doon sa walang kakaisipan ng ating Panginoon, babalik ka sa layunin at dakilang plano ng ating Panginoon Diyos na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. Still there. Amen. Glory. Habang umiiral din ang New World Order, new system, one world government. Yung mga naiwan sa rapture, which is the lukewarm Christians that was left behind in the rapture. Nakikita natin ito, the foolish virgins are purged by the Antichrist. Doon nila ma-realize ang kanilang katatayuan. Right? Na-miss nila ang rapture. Yes. But thank God, meron pang nalalabing biyaya para sa kanila. Right? Meron pa rin kaligtasan. Meron pa rin buhay na walang hanggan para sa kanila. Though, hindi sila bahagi sa nobya ni Kristo. Right? Pero kita ninyo yung pag-iral ng biyaya ng Diyos. Kahit na iniwan ka sa rapture, binigyan sila ng pagkakataon kung tatayo silang matibay sa kanilang pananampalataya. Kapag nagpagbalikan ang kanilang mga relihiyon,
ang kanilang denominasyon, ang kanilang mga sekta sa kanilang mga nanay. Meron mga miyembro ang bawat isa na may tayo at may prinsipyo. Hindi kami babalik, hindi kami sasama kahit mamamatay kami. Oh my, malilinis sila sa ganong katatayuan. Tatayo at pangahawakan nila ang mensahe, ang kanilang pananampalataya sa panahon yun. Kahit nakamatayan ang kapalit para sa kanila. Amen. Salamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay na yan. Kaya pagpasok ng mga panahon yun dati sa nakapalong pa rin that still to sakop pa rin ang Great Tribulation period. Great Tribulation period, sinabi rito, that is a disturbance of nature, earthquakes, pestilence, and famine. Kapag sinabing disturbance of nature, makikita natin ang sinabi ng banal na kasalatan bagay sa Matthew 24 uli. Sabi niya dito, yung kalikasan. Right? Magkakaroon nito ng yung Tagalog nito, yung disturbance, kaguluhan, yung nag-aalburuto, right? Yung parang bagang alinggaga, right? Nariyan ang earthquakes, pagputok ng bulkan, right? Nariyan ang mga lindol. Yan ang sinabi ng banal na kasulatan. At naisa sa katuparan ang mga bagay na ito. Maging kalikasan, talagang magulo ay yung mga pangyayari, nagkakaroon ng disturbance, kaguluhan. Sa mga panahong yun, ngunit salamat. Dumating man sa sitwasyon ng kalikasan, ang panahon niyaan, tapos na. Ang nobya ni Kristo sa pansamantalang pagtira. Sa pansamantalang pag-apak, sa pansamantalang pamumuhay natin sa mundo ito. At dumating na tayo sa point na kinuha na tayo ng ating Panginoon. At kapag tayo kinuha na, ibinukas na sa atin ang lahat ng kagalakan. Huling luha na papatak sa iyong mga mata ay papahiran na ng ating Panginoon Diyos sa ating mga mata. Mapaparang na ang lahat ng mga Panginoon. Mananatili tayo sa Kanya. Kung saan siya naroon, tayo ay naroon. Katulad ng isang mag-asawa. Kung nasaan ang nobyo, naroon ang nobya. At bilang isang nobya ni Kristo, kung nasaan ang nobyo, naroon ang nobya ni Kristo. Right? Pagdating ng pagkakataon, pagkatapos ng Great Tribulation, right? Bababa ang ating Panginoon, kasama ang kanyang nobya, kasama din yung 144,000 na tinaas. Kasama natin silang bababa. See? At maghahari tayo dito sa mundo ng 1,000 taon. For millennial reign. That is 1,000 years. So to God be the glory. Sabi ng iba, kasama pa ba natin? Yes. Kasama natin ang 144,000. Right? Sila ang tatayong eunuchs. Attendants. Servants. Kanino? Para sa nobya ni Kristo. Hallelujah. To God be the glory. Ikatatpito ngayon. Papasok tayo sa seventh seal. Still there. Revelation chapter 8 verse 1. And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. Yan ang sinabi ng banal na kasulatan. Dumbuksan niya ang ikapitong selyo. Mayroong katahimikan sa langit ng kalahating oras. Maari yan na isang katanungan sa bawat isa sa atin. What is the half-hour silence? And the mighty angel of Revelation 10 comes down to reveal the seven seals to the seventh messenger. Kung maalala ninyo, bago tayo pumasok sa series natin sa Revelation of the Seven Seals, nag-series tayo ng
understanding the mystery of the rapture. If I'm not mistaken. Right? Bago tayo pumasok dito sa series na Revelation of the Seven Seals, naroon na yung series natin sa Understanding the Mystery of the Rapture. Doon, natalakay natin kung paano nakipagtagpo ang ating Panginoon sa kanyang lingkod na propeta, na kung saan sa pamagitan ng isang mahiwagang ulap, which is the mystery clouds. Right? At bumaba ang ating Panginoon mismo ng isang naging anyo. Right? Ng isang ulo. Mula sa mahiwagang ulap na iyon, na walang iba kundi ang ating Panginoon na siyang kumatagpo para sa kanyang lingkod na propeta. Ibig sabihin nung siya'y bumaba, maaaring ang katanungan, ano yung kalahating oras na katahimikan? Sabihin natin sa umagang ito, God is omnipresent. Amen. Kapag ginamit mo salitang omnipresent God, God is everywhere. Saan man, naroon ang ating Panginoon. Hindi lamang dito sa north, naroon din sa south. Hindi lamang sa south, naroon din sa west. Hindi lamang sa west, naroon siya sa east. Right? Ano pa yung isa? West. Nabanggit ko natin yung west. East, south, west, north. East, south, west. Tama. Ipagpamali na yung mahina ako sa bagay na yun. So, nakita niyo ang pagkilos ng ating Panginoon. Makikita natin ang Diyos mula sa kaitaasan, right? Bumaba ang ating Panginoon. Do you believe that? Hindi bumaba dito sa lupa, kundi ang kanyang pagbaba it is an appearing. Right? Pakikipagtagpo para sa kanyang lingkod na propeta. Right? At tinawag niya ang kanyang lingkod na propeta upang ihayag, salaysayin, buksan, ibigay ang kapahayagan yung Seven Seals book. Right? Na nakita ni John the Beloved. At si John the Beloved, masyado siyang excited. Nagte-take note. Sinusulat ang lahat ng mga bagay na yun. Right? Pero, binawalan siya ng ating Panginoon. Bakit? Dahil hindi si John the Beloved ang maghahayag. Sino ang maghahayag? Ang maghahayag nito ay walang iba kundi ang ikapatong anghel. That in the days of the voice of the seventh angel in Revelation 10:7, that in the days of the voice of the seventh angel, then when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. Ang hiwaga ng ating Panginoon. At ito yung inihula mula doon sa panahon ni Propeta Malakias. Malaki 4, 5, and 6. Right? That God will send Elijah before the great and dreadful day of the Lord. So, yung dreadful, natutunghayan natin yung kahirapan, kapighatian, right? Na dinanas ng mga tao na hindi sumang-ayon, hindi naglingkod sa ating Panginoon. Sila'y dumaan ng kakilakilabot, nakakatakot. But there is one word there, sa ating pinag-usapan, there is a two-fold word na sinabi niya rito, great and dreadful day of the Lord. The great thing is, that is for the bride. Why? Because that great is since God gives His mystery book and reveal it to His servant, right? Inihayag ang mga bagay na to dahil ang kanyang mensahe na binigay para sa kanyang lingkod na propeta ay ibigay niya para sa kanya upang i-deliver ng mensahero. Kasi ang trabaho ng propeta is a messenger. Right? Ang trabaho ng messenger is to deliver. Ibinibigay. So ang mensahe sa ayaw at sa gusto mo, if you are ordained by God, kahit saan ka man naroon, kaya kang hanapin. Pwedeng ibigay sa'yo ang mensahe ito dahil naka-address sa'yo. Kaya dyan magaling si Lazada. Right? Sino ba yung isa? Si Shopee. Pati si Shopee. Right? Ibigay mo lang mga address. Kahit saan sulok ng mundo, hahanapin ka ni Shopee. Hahanapin ka ni Lazada. How much more with the word? With the message of the hour? Hindi niya gagamitin si Lazada. Hindi ako gumagawa ng commercial kay Lazada. Wala kami ugnayan para sugaduhan niya ako rito. Right? Hindi niya rin. Hindi siya nakipag-ugnayan kay Shopee. Nakipag-ugnayan siya
sa kanyang lingkod na propeta. Bakit? Na napag-usapan natin nakaraan, ang devil gusto niyang hintuin ang ministry ng propeta ito. Ng Malakias 4:5-6, ng Revelation 10:7. Ano sinabi niya roon? Tines siya ng kaaway. Gusto siyang durugin. Pinatay. Namatay ang kanyang ama. Namatay ang kanyang kapatid. Namatay ang kanyang asawa. Namatay ang kanyang anak. Sunod-sunod. May mga sequence of events din na kanyang nararanasan sa panahon yun. Hanggang sa panahon bilang isang tao natural. Humihina. Nangihina. Pero ang mainam, siya ay ordained ng Diyos na isang propeta. Na isang lingkod ng Diyos. Ano man ang gawain ni Satanas, ano man ang subok na iharap ni Satanas, kung si Job tumayo siya at hindi siya natinag sa kanyang pananampalataya, kung si Shadrach, Meshach at Abednego hindi natinag sa pananampalataya, kung si Daniel hindi natinag sa lion's den, even his prophet in these last days hindi matitinag kahit ano pa man ang harapin, ang troubles at problema, persecutions at tribulations sa kanyang buhay, he will still strong in the presence of the Lord. Why? Because he was ordained by God as a prophet. Right? Hindi lamang propeta, hindi lamang mga lingkod ang masusubok. Even you, even me, ay haharap tayo sa mga persecutions. Haharap tayo sa mga troubles. Haharap tayo sa mga problema. Haharap tayo sa kahinaan. But God promised, He's there. He's there! Naroon ang Diyos para patunayan upang ikaw at ako ay trabahuin ng Diyos. Bakit? Bakit kanya tatrabahuin? Dahil ikaw ay isang ordained na nobya ni Kristo. At bilang isang nobya ni Kristo, hindi matitinag ang isang nobya kahit nasubok siya ni Satanas. Kahit anong gawin pa niya. Pinag-usapan natin nakarang Biyernes, hanggat hindi natatapos ang misyon natin sa ibabaw ng lupa, hindi pa hintulutan ng Diyos na mawawala ang buhay na ito. Hanggat hindi matatapos ang lahat. Right? Hanggat hindi rin natapos ang ministeryo ng 2 prophets, hindi nila pwedeng patayin. Hanggat hindi natatapos ang kanilang 3.5 na testimony. Right? Hallelujah! December last, mananatili tayo. Magpapatuloy tayo. Bakit? Dahil ikaw ay tinalaga. Itinakda ng ating Panginoon na makapag-survive, makapagpatuloy, makapanghawakan, makapamuhay sa salita at mensahe ng ating Panginoon. Can we say amen po? Amen. Hallelujah! Bumaba ang ating Panginoon. Balikan ko ang Revelation 8:1. Yung hindi sa bumababa, my praise, my worship ang mga angel. Dahil kasama nilang God. Because God is an object of worship. My worship sa kanila. My praise. My awitan. Ngunit, nung buksan ng ating Panginoon, ibigay ang mensahe, ang revealed word ng Revelation. Sabi niya nito, the mighty angel, which is our God, Jesus Christ, the mighty angel of Revelation 10 comes down. At nung bumaba siya, nagkaroon ng katahimikan sa langit. Did you follow me now? Nagkaroon ng kapayapaan. There is hush. H-U-S-H. Hush. Ibig sabihin, katahimikan. Kapayapaan. Right? Walang ingay. Walang worship. No singing. Because there is hush in heaven for half an hour. Dahil sa pagbaba ng ating Panginoon. Right? Sabi niya, the mighty angel of Revelation 10 comes down to reveal the 7 seals to the 7th messenger. So pagbaba niya, kinatagpo niya ang kanyang likod na propeta at ibibigay ang mensahe ng ating Panginoon. At ang ating Panginoon at ang kanyang mensahe ay iisa. At ang Panginoon ay naroon sa kanyang salita. Right? Siya ay naroon sa inyong salita. At nung matanggap ng nobya ang salita at ang mensahe ng ating Panginoon, yung ingay at worship ay nabaling sa nobya. Right? Kaya nga ang worship, ang ingay, narito ngayon sa nobya ni Kristo. Kaya nga hindi ka takataka kung pumapalakpak ka. Hindi ka takataka kung nag-aamen ka.
Hindi ka taka-taka kung ikaw ay nagtataas ng kamay. Hindi ka taka-taka kung nag-enjoy ka. Because the real worship is now in the bride. Amen. Hallelujah. Blessed be the name. God is in you. Yes, amen. God is in us. The real worship is in the bride now. Hallelujah. The real praise and worship. Right? Hallelujah! Yes, amen. Ay nasa nobya ni Kristo ngayon. Hallelujah. Are you happy? Amen. Did you enjoy the blessings of the Lord? Did you enjoy the message of the hour Amen. that had given to us? There was in Revelation 8:1, and when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. Amen. At ito'y binigay para sa kanyang nobya upang makita, ma-identify, magkaroon ng discerning. Kaya discerning spirit is not for the fivefold ministry. This is for the whole body. The word discerning means to identify and to recognize. If we don't have the spirit of discerning, how can we identify the message of the hour? If we don't have a discerning spirit, how can we recognize the message of the hour? How can we see? How can we know the exposition of the message of the hour, the revelation of the seven seals? The reason why gives you a discerning spirit in order for you to see and recognize and identify of the message of the hour. Amen. Thank you, Lord. Are you there? Amen. Glory! Brother Branham said this, the seven sealed book is revealed at the time of the seven thunders of Revelation 10. Next slide, please, Mr. Angel. As we can say that Revelation is the seventh seal. Now, the opening of the seven seals is the Word of God na siyang nangungusap. Right? Na kung saan nung buksan yan, that is the seven thunders. And the seven thunders is the Word of God when the seven seals are opened. Amen. Are you there? Yes. Glory! When the seventh seal was unveiled, it revealed a mighty angel coming down with an open book. Read Revelation 10:16. And there was silence in heaven for half an hour. There was hush in heaven. Hush, H-U-S-H. There was hush. Sa Tagalog, mayroong katahimikan na nagaganap sa langit. There was hush in heaven, for there were no angels singing, because Christ came down on earth. During this time, bringing the open book to God's seventh angel messenger in Sunset Mountain from Bloody Lamb, he shifted to a lion, a roaring, revealing the mystery of the seven thunders to his prophets. Abraham gave us this information regarding what the seven thunders was about. Now, this messenger of Malachi 4 and Revelation 10:7 is going to do two things. One, according to Malachi 4, he will turn the hearts of the children to the fathers. Amen. Two, he will reveal the mysteries of the seven thunders in Revelation 10, which are the revelation contained. Napakahalaga. Kaya yun ang tinututukan, ang tinitignan natin ngayon. Yung nilalaman. Amen. Pastor. Yung laman. Doon interesado ang nobya ni Kristo. Doon sa laman. Na naroon, na nakapaloob doon sa seven seals. Hallelujah. Right? Dahil gusto ng nobya kapag nakita niya ang laman, ang nilalaman, ang nakapaloob, gusto niyang maunawaan. Kaya nga yung nilalaman na yun, hindi lang ipinakita sa iyo ng Diyos, kundi ibinigay niya ang whole details of significance. Right? Ng kahulugan, ng nilalaman, ng hiwagang ito. Salamat. Dahil hindi nilagpasan. Right? Ang biyaya. Hindi lumagpas sa atin ang pagpapala. Sa halip, sa iyo pala nakapatungkol. Hallelujah! Ang mataas na pagpapala ng ating Panginoon, pwede ba palakpakan natin ang Diyos? Hallelujah! Glory! Glory! Now, scriptural fulfillment of Revelation 10:17. Ito yung katuparan. Right? Natupad na isa katuparan. Yan ang pulugan sa fulfillment.
na sa katuparan. Oh, katuparan! Scriptural fulfillment of Revelation 10:1-7. And I saw another mighty angel come down. Ito yung pagbaba ng ating Panginoon. At nung katagpuin niya ang kanyang likod na propeta, doon sa Sunset Mountain, right? Kinatagpo niya ang kanyang propeta. Ang totoo niyan, it is not only the prophet, right? At ito ng pagkakataon, dahil nakita na ng Diyos ang kanyang nobya. They are already ready. Prepare to receive the message of God. Handa na sila upang makita ang hiwaga. Handa na sila upang maunawaan ang pag-expose, right, ng mystery. Dahil ikaw ay handa na, pinaghanda na ng ating Panginoon bawat isa sa atin, anong ginawa niya? Ipinahatid ng Panginoon ang mensahe para sa kanyang nobya. This is a love letter for the bride. Oh, glory! Are you in love? Hallelujah! Nung buksan, tanggalin mo ang selyo ng envelope. Right? Kasi pag dumating sa iyo ang love letter, noon uso pa yan ha, pero ngayon kasi text na. Right? Hindi na naka-envelope. Right? Nung buksan mo ang selyo, excited ka. Oh. Kapag ramdam mo na meron kang pag-asa, natutuwa ka. Yes. Gusto mo magbunyi. Pero kapag 50-50 ka, pakiramdam mo ka, babasted ka. Nag-aalangan ka. Gusto mong buksan o hindi. Gusto mong basahin o hindi. But you are inspired. Yes. Because you are a bride. Amen. Alam mo ito'y sulat ng nobyo. Right. Woo! Hindi ka, sabi ni Lucas, hangka nga nagduha-duha. Right. Amen. Nga lukatan na dyan ka envelope. Yes. Sealed with the 7 seals. Oh. Handa-handa ka. Excited ka. You're inspired because that word na ibibigay sa'yo is a word of inspiration. Hallelujah. If the Lord inspired that love letter, God will inspire also His bride to read the inspiration word. Oh. Do you love Him? Amen. Thank God, He first loves you. At ginagawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay nito. Dahil inuna niya akong minahal. Salamat sa Diyos sa pagmamahal. And I saw, Revelation 10:1-2, another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud. It's a mystery cloud. Amen. Did you see that? Namangha ang siyensya. Namangha ang mga matatalino at mga magagaling. Namangha ang mga henyo sa panahon ngayon pero hindi nila ma-interpret. Oh, glory! Hindi nila maunawaan. Pero tinagurian silang mga henyo. Tinagurian silang mga magagaling. Dahil hindi sila magiging scientist kung hindi sila marunong. Right? Pero hindi inihayag ng Diyos ang kanyang hiwaga sa mga scientist. Yes. Good. Glory! Yes. Amen. Hindi inihayag ng Diyos sa mga henyo. Glory to God. Oh. Amen. At tinawag niya ang kanyang likod na propeta. Walang pinag-aralan. Kundi ako nagkakamali, grade 3 lamang siya. Grade 7? Yes, grade 7. Kung tutuusin kapag grade 7, parang first high school lang yan. Right? Amen. Pinagtawanan ng mga theologians. Right? Inusig ng mga theologians. Pero hindi nagawa ng mga theologians ang ginagawa ng pinili ng Diyos. Yes. Amen. Bilang isang lingkod ng ating Panginoon. Yeah. Hindi may proof ng mga theologians ang ginagawa. Right? Pero may mga theologians na na-convert. Right? May mga theologians na nakita. Dahil sila pala kahit na sila yung mga theologians, pinili sila natin Panginoon na kailangan lamang tawagin sila ng ating Panginoon. Manumbalik sa salita ng ating Panginoon. Ibigay ng Diyos ang kapahayagan sa huling kapanahunan. So marami mga theologians ang na-convert sa mensahe ng ating Panginoon. Why? Because they are also a bride. Bahagi sila sa nobya ni Kristo. So hindi nila may paunawa ano yung mga supernatural things na yun. Talagang hindi nila maunawaan. It's only the bride can identify the supernatural signs and supernatural teachings. It's only the bride. Dahil kapag ang Diyos tumawag siya ng supernatural na mga mangangaral sa bawat isa sa atin,
Right? Ano man ang pangangaral, ano man ang pagtuturo sa bawat isa atin, masaktan man tayo, hindi. Let us accept the word. Let us accept the message. Let us enjoy the message of the hour. That is the message for the bride. Yes. At isa ko sa mga bagay na Thank ito. you, Lord. Glory! Lord, Glory! And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as a pillars of fire, and he had in his hand a little book open. Sa kanyang pagbaba, sa kanyang pagkikipagtagpo, sa kanyang likod na propeta, dala-dala na niya ang librong bukas na nakita na John the Beloved. Yes. Yes! Hallelujah! Salamat sa Panginoon sa lahat ng mga bagay na ito. At ang nilalaman ng open book na yon is about the message for the bride. It's a revealing of the word. Next slide, please. Hallelujah. Glory to God. Basahin ko muna ito. Now, this messenger of Malachi 4 and Revelation 10:7 is going to do two things. One, according to Malachi 4, he will turn the hearts of the children to the fathers. Yes. Two, he will reveal the mystery of the seven thunders in Revelation 10, which are the revelations contained in the seven seals. It will be this divinely revealed mystery truths. Can you amen for that? That literally turn the hearts of the children to the Pentecostal fathers? Exactly so. Hallelujah. This seven-sealed book is revealed at the time of the seven thunders of Revelation 10:7. That is in the book of the bridge. Continue. The seven thunders, therefore, are the mystery truths contained in the seven seals. These are the mystery truths that will bring rapturing faith. Thank you. Praise God! Yes, Lord. Ito ang ibinigay sa atin na katiyakan at katibayan na kapag mabuksan ang lahat ng mga bagay na ito, tiyak ka sa panghahawakan mo. Tiyak ka sa tatayuan mo. Tiyak ka sa pamumuhay mo. At kapag pinanghawakan mo ng tiyak, naroon ang rapturing faith. Tiyak ka na ikaw ang kukunin at hindi mo mamimiss ang rapture. Can we clap our hands to God? Glory to God. The seven thunders, therefore, are the mystery truths contained in the seven seals. So nakita na natin yung nilalaman at ibinigay ang kahulugan, yung significance. Right? The seven thunders, therefore, are the mystery truths contained in the seven seals. These are the mystery truths that will bring rapturing faith na hindi may paliwanag, hindi mahimay-himay ng mga Bible schools, students, professors, right? See? Mga theologians, mga double D's, PhD, double L, LLD, mga doctorate, right? Hindi nila maunawaan. But thank God, Hallelujah. isang tagababa lamang ng Bible Praise God. ang nakakita sa mystery truth Yes, ng ating Panginoon. Lord. Hallelujah. Isa lamang nagtitinda ng lumpia, Praise God. nagtitinda ng tambong-tambong ang pinaghayagan ng mystery Praise truth. God. Thank you, Lord. Dito sa ibabaw, sa ibaba ng Bible. Praise God. Salamat sa munting pamilya na nanarito na hindi kinilala ng lipunan, hindi kinilala ng mundo, ngunit kinilala ng kataas-taasan. Yes, Lord. Salamat sa Diyos. Hindi ka kayang kilalanin, ngunit ang pinakamataas ang nakakakilala sa iyo. Bakit? Dahil ikaw ay para sa Kanya, siya ay para sa iyo. Hallelujah. Magkakaunawaan kayo tunay. How can two walk together? Unless they both agree. Now, we have now an agreement. Since you are married, Thank you, Lord. right, to the word, we have a vow na hindi dapat masira. Right? Yes. Hindi dapat madumihan. Salamat sa isang bihis na binihis sa atin ng ating Panginoon. Right? A wedding garment.
Amen. na kung saan hindi nasumpungan ng Laodicea. Nakita ng Panginoon ang kahubaran ng Laodicea. Laodicea's condition is naked, poor, miserable. Pero nung alisin tayo ng ating Panginoon sa panahon ng Laodicea, sa panahon ng kahubaran, hindi pa hintulutan ng Diyos sa kanyang nobya ay mananatili sa kahubarang kalalagayan. At nung kunin ka ng Diyos sa kapanahon yan, ano ginawa ng Diyos? Ibinihis niya sa iyo ang isang damit pang kasal. Salamat. You and I are already married to our bridegroom. Can we clap our hands to the Lord? Salamat sa Diyos. The seven thunders, therefore, are the mystery truth contained in the seven seals. These are the mystery truths that will bring rapturing faith to the church. The seven seals were just covering of the book, but the inside contents. Within those seals were the seven thunders as we have read them about. Yung nakita at nabasa natin yung kanina sa taas na ating gina at nabanggit kanina. Continue. Iisa-isahin ang mensahe nito lahat ng mga bagay na ito. Nilalaman at ang kahulugan. Salamat. Beneficiary tayo. Para sa iyo ang kaalaman upang makita mo lahat ng mga bagay na ito. Dahil kapag hindi mo makita ito, hindi mo malalaman kung anong kalalagayan, kung anong posisyon na mayroon ka. Since God's put you in a rightful position, nakakakita tayo ngayon. Nakakatanaw tayo ngayon. Nakakakita tayo, nakakatanaw tayo ngayon. Right? Dahil ang lahat ng mga bagay na ito ay exposed na sa atin. The word exposition means revealing. Right? Revealing. Ipinapakita. Inihahayag sa bawat isa sa atin. Thank God, we enjoy. Glory! We enjoy the exposition of the message of the hour. Thank God for the message. Now, we can now therefore conclude that the first thunder mystery was the white horse rider, first seal. Who was this white horse rider? Before, we thought it was the Holy Ghost. Akala natin yan. Nung hindi pa nabubuksan, nung hindi pa nahahayag, ang hiwaga, yan ang akala natin. Dahil yun ang katuruan eh. Yun ang turo. Pero hindi pa nabubuksan yan. Akala natin, Holy Ghost yan. Pero hindi pa nakikipag-deal sa atin ang Espiritu Santo. Continue. We can now therefore conclude that the first thunder's mystery was the white horse rider. Who was this white horse rider? Before we thought it was the Holy Ghost. Now after the seals were opened, we know that it was the Antichrist spirit being crowned as a Nicolaitans doctrine. That was the mystery truth. Nakita mo yung laman, nakita mo yung kahulugan. Yung hiwagan ng katotohanan, ipinakita ng Diyos sa atin. Right? Nagpakita siya sa puting kabayo, pero gusto niya tayo dayain, pero hindi niya madadaya. Kung nadaya niya ang ating ina, but not the second Eve. Right? But not the second Eve. Because the second Eve today is the bride. And the second Adam is none other else, our Lord Jesus Christ. Right? Secured tayo. May katiyakan tayo. Hinahawakan ka niya. Senyador bawat isa sa atin. How can Satan deceive you? Right? Glory. So, we know that it was the Antichrist spirit being crowned as a Nicolaitans doctrine. That was the mystery truth behind the first seal. The second thunder mystery exposed who the red horse rider was. Then, the third thunder mystery revealed who the black horse rider was. The fourth thunder mystery revealed who the pale horse rider was. The fifth thunder mystery revealed who the souls under the altar. Lahat na reveal na sa atin ito. Amen? The sixth thunder mystery revealed is a tribulation period. Kaya ito yung mga sequence of events. Right? Sequence of events. Mga magkakasunod na pangyayari. Right? Na nangyayari ngayon. Now, the bride is already opened their eyes. Nakikita niya yung mga sequence of events. Right? Yung kasalukuyan at yung parating ay nalalaman na natin. How can Satan deceive you? Right? Right? Kung tayo binigyan na ng paunang pangungusap, binigyan na tayo ng foreword ng Panginoon. Binigyan na tayo ng foremessage. Ibinigyan na sa atin ng ating Panginoon salitang foretell.
Right? Paunang pangungusap. Paunang salita. Ibinigay na sa atin ng ating Panginoon. Inihahayag niya ngayon ang kanyang nobya. Amen. Right? Dahil hindi mabubuo ang plano at layunin ng ating Panginoon hanggat hindi inihahayag ang kanyang nobya. Yes. This is all about for the bride. Yes, thank you. This is all about for the bride. So thank God. Even our father Abraham, he is waiting, right? Right. Para sa eksena na pagdating ng nobya ni Kristo. Dahil hindi sila masasakdal without you. Amen. Hebrews 11:40. Basahin niyo yan. Without you, without us, without the bride, hindi sila makakasumpo na kasakdalan. Though those are heroes of faith, right? Right. But there's also waiting para sa nobya ni Kristo. Dahil ang nobya ni Kristo ang siyang magiging kabuuan, right, ng ating ulunan. Walang iba pa din ating Panginoon. Still there. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout. That is the message of the hour. With the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever with the Lord. Be ever. Hindi na tayo iiwalay. Hindi na tayo lalayo. Hindi na tayo iiwanan. Kung nasaan siya, naroon tayo. Salamat kung dito sa lupa na i-enjoy mo ang kanyang mystery truth revealed. Ang kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Gaano pa kaya kapag tayo ay naroon na. Amen. What a blessing. What a great feast. Maaring sa lupa, subukin tayo dahil sa pananampalataya. Ma-persecute kayo is because you're stand to your faith. Ma-persecute tayo because of your principle in the message and in the faith. It's because you are rooted in the Word. Subukin tayo. Hindi tayo exempted para hindi masubok. Hindi rin tayo exempted para magkaroon ng karamdaman. Hanggat narito tayo sa body na ito. Yes. Right? Sa katawang may kabulukan. Sa katawang nasisira. Lahat tayo ay exempted sa karamdaman, sa pagsubok, sa problema, sa paghihirap, sa pagdurusa. Yes. But we're still waiting one day. One of this day, that this body will put into incorruptible. From corruptible to incorruptible ay ilalagay tayo ng ating Panginoon. At kapag tayo ay naroon sa isang tunay na katawan na inihanda na ng ating Panginoon, there is no sickness. There is no disease. There is no divisions. There is no troubles. There is no problems. Right? But despite all these problems and troubles that we experience while we are here, but God promised He's always there for you. Let's all stand. Thank you, Jesus. As kung tawagin yung mga umawit kanina, tawitin ninyo yung awit na He is there. Minsan pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. There's a time in your life Hallelujah. you want to give up. There's a moment you think nobody cares. There's a time in your life Hallelujah. when things are black